Karon ang tahas nako karon mga igsoon kay ang hatag nga tema kay the regulative principle of worship. Now, the regulative principle of worship assume that people or ang tao magson kay they are worshipers. Nag-assume magson nga ang mga tao kay masimbahon gyud. No, ang regulative principle of worship wa siya magtudlo whether ang tao mosimba pa o dili, but how people worship. No, unsaon sa tao nga mosimba sa Dios. Now, diha dapita kay ang sumala pa sa Westminster Shorter Catechism sa answer sa question number 1 that the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So that's the purpose of our being, why we are created in God's image and why we exist. No? So diha itawag it is assumed that people are already worshipers. O it is consistent sa giri sa Biblia that man as nga gibuhat siya sa dagway sa Ginoo, usaan na nga gitawag nga benefit mga igsoon kay ang tao gibuhat siya nga balaod sa Ginoo nga nasulat sa iyang kasing-kasing. We have this natural law written in our hearts. Now, part of that law, it is revealed, no? It's summarized in the Decalogue or the Ten Commandments magson. Kay na ang fourth commandment nga diin that nga ang magson ang moral obligation to worship God, no? That's a fourth commandment. Remember the Sabbath, and then ang essence magson is ang tao is gitawag nga yang moral obligation kay ang pagsimba sa Ginoo. Now, in the garden, if we go back magson sa Genesis chapter 2, chapter 3, naay ibutang ang Ginoo nga duha ka mga punuan, di ba? The tree of knowledge of good and evil or the tree of life. Now, the tree of life, about ang significance, it's the something gitawag nga nagpicture kung unsa ang himusang symbol na kung unsa ang mabaturan sa tao, unsa imayaha kung mo-obey sa Ginoo. That is life. The tree of knowledge wasn't called the tree of death, but we know nga death ang yang mahatag if we wato kanon mga igsoon kay ayon ang Ginoo nga in the day that thou eatest thereof after nagi-prohibit kay you shall surely die. But it is called the tree of knowledge of good and evil. So what is the purpose sa ngan? Angan mga igsoon kay nagkahulugan nga ang maong punuan day nag-symbolize sa autonomy. Na diha buot pasabot ng tao iyang obligasyon ang pagtuman sa kabuton sa iyang magbubuhat unya ang tree of knowledge of good and evil nag-signify siya nga sa autonomy nga ang tao sama sa Dios ba nga alone unto himself siya mo determine unsay good o unsay bad para niya. Ang tao pod by eating that fruit kay may declare og autonomy sa Dios nga siya na mabuot unsay maayo o unsay dautan alang niya. So that is what is happening. Kakaning gitawag nga authority sa Ginoo to determine unsay good kay gi-destroy sa tao sa garden. What we learn sa Romans chapter 1 nga ang tao mga igsoon gi-assume pud sa kanang verse sa Romans chapter 1 nga ang tao gyud by nature is worshipper. But ang question karon is how to worship God, wa sila maka-arrive sa sakto. They invent ways of worship, di ba? They made idols, mga Diyos o uban pa nga mga klase nga mga imbento sa tao. No, diha ta mosod sa the regulative principle of worship. Ingani na siya, human ang tao mapukan, there is no question that before the fall, ang tao yang gi-enjoy ang fellowship with God. Di ba? Diyan sa ang temple or ang garden kay is a temple sa Ginoo. According sa Ezekiel, unya diha ang tao mosimba sa Ginoo. Apan sa diha ang tao napukan, munang question karon. Ang Dios ba mo renew sa privilege sa tao nga maka-approach sa ang tao sa Dios now fallen sa Dios? The answer of that question mga igsoon ibauta, it's up to God. Dili ang tao mabuot human sa mapukan, dili siya mo decide, Lord, I decide that I have still this privilege to approach you, to worship you.
So, diha dapita kay ang tao iya man giputol ang iyang relasyon, it's up to God na to decide kung iya bang i-renew ang kahigayunan, no? Nga ang tao makasimba kaniya. O gibuhat si Ginoo na siya. But the question now is how can that man, no, nga makasimba or mosimba sa Dios? Kung saan niya pagsimba sa Dios? Pariharan to ba? Ang Dios lang gyapon ang magbuot. No? Ang Dios gyapon ang magbuot. Mura rin sa kalawasan. Ato ma-learn no, sa Romans chapter 10 verse 2 to 3 that people may son kay iya gilang habit nga mo invent bag ways because ang tao may son musaka gid siya he wants to be wiser than God. He wants something and iyang idea. Ug na nga ang tao gibot sa Ginoo upright at the beginning but nagpakita sa mga imbento niya. Romans chapter 10 verse 2, it says, I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge, for being ignorant of the righteousness that comes from God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Now, diri ang mga tao, kani mga Hudiyo ni, nagimbento sila paagi, unsaon sila mamahimong matarong atubangan sa Ginoo. Despite nga ang gi-reveal sa Ginoo, daan pa sa Old Testament nga ang tao madeklara lamang matarong, pinaagi lamang sa katong iyang gipadayag nga anak sa babae nga mao'y mabuntog sa bitin. Namely, our Lord Jesus Christ by believing this coming Messiah nga kinsa sumala pa sa Progress Revelation sa Isaiah 53 nga magpakamatay alang siya katawhan. Ang ilang sala mapasaylo. By believing this Messiah, ang kalawasan madawat. Pero ang mga tao, nag-imbento. Di ba karon? Habi karon panahon na, dahil mag-imbento, mga 5 pillars or 7 sacraments. O kung sa pa mga gi-imbento sa tao, mga igsoon, para sila maluwas. Gani, ila magyapil ang ila pag-convert, no? Ang mga ihagi sa Ginoo nga mga ritual like baptism or communion nga pamaagi aron ang tao makabaton sa kaluwasan. So kana peligro, no? Pag-imbento na siya. Now in our verse or atong passage karon, kay let's divide this into three, no? Actually, ang atong center nga verse is verse 32, but we will cover the whole chapter. Dire mga igsoon. Now there are three things atong ma-learn dire labot sa how to worship God. How to worship God. Again, the regulative principle of worship, nagsabot ang tao kay mga worshipers. The word regulative, it means that it is to be regulated according to what? No? Unsay mo regulate sa pulong sa worship, o ato makaplagan diri sa tong verse, the word of God alone. Now, let's we have 3 headings, no? Ato tanawon karon kaning tulo ka mga headings, mga igsoon. First, let's read sa verse 8. Na diha ang atong first nga makaplaga, no? Labot sa pagsimba sa Ginoo. Verse 8 and then verse 13. According pa sa verse 8, you shall not do according to all that we are doing here today. What? Everyone doing whatever is right in his own eyes. Panahon ni mga igsoon nga ang Israel wala pa maabot silang promised land or sa ilang yuta ba nga asa sila mapuyo, di ba? So wala pa sila yung templo, direct tabernakulo pa sila. So they are worshiping kanang lahi nga pamaagi kay sa katong mahiram na sila sa ilang yuta gyud. Nigwanan si Moses nga bunya sa diha mahiram na sa atong lugar. Ang inyong pagsimba dapat dili parehas sa pagsimba karon samtang naglawig ta o baktas ta para sa atong puryanan. So ato ma-learn rin nga ang ilang pagsimba diha ditong panahon na matod pa, everyone doing whatever is right in his own eyes. Sila nagbuot, no? Sila magbuot kung saon. Sa verse 13 tanawa, sa verse 13 ningon sa diha nga take care that you do not offer your burnt offerings at any place that you see. So mato ba, pag matngon ka mo, nga dili mo maghalad sa inyong mga mananap sa bisang asa nga gusto ninyo. But sila magbuot ba? Asa na gusto nila, ato sila mo offer. Kaya ang gusto sa Ginoo, siya magbuot, asa i-offer ang mga burnt offering. So, with that, no,
Muna itong first nga punto mga igsoon, that we are not allowed to decide for ourselves on how to worship God. Kinidaan sa Ginoo ay. Ang Ginoo yan ang kinidaan nga magbubuta sa itong kagalingon, no? Kung unsaon siya pagsimba. Di ba? Nakuha ninyo? Nga mauna diha, ang gingon diha. Nga every one doing whatever is right in his own eyes. Para na ko mo ni sakto. Pero mo, pagmutala ko ron is, na ba na siya warrant from God? Is it revealed sa Bible? Awa, pero mo, para ko mo man ni sakto yun. Mo man ni siya mo nindot, no? Pero ato ma-learn rin, nga Ginoo ya tagilitan. Bawal dahil ko no, ang magbuot tag pamaagi, unsaon siya pagsimba. Bisa gini sa dapit, parang sa Israel, di ko ta, they are doing sa ilang pag-offer of sacrifices, pero bisan pa ang asa dapat ihalan, panahon sa daan tugon, kay ginitan sila sa pagbuot. Ang Ginoo magbuot asa. It is asang place kay gi-regulate under the old covenant. Now there are mga multiple verses no nga nagpareha na mag-zone labot sa kanang principle. For example, Genesis chapter 4 verse 2 to 7. We learn from sa katong duha ka anak ni Adan ug Eva, si Abel ug si Cain, nagsimba sila sa Ginoo dire, di ba? It says here that in the course of time, Cain brought the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions, and the Lord had regarded for Abel and his offering. Note here, Abel brought of the firstborns of his flock and of their fat portions. And this phrase is very important. And the Lord had regard for Abel and his offerings. Di lang ni Abel, but it's to be noted, no? And his offering. Isumpay, but for Cain and his offering, he had no regard. Now, why is this? So Cain was very angry and his face fell. And the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? Dawaton ka kumayo gibuhat nimo. Mo pasabot di sakto gibuhat di ay. Muna wa dawata. And if you do not do well, sin is crunching at the door, its desires for you, but you must rule over it. Now, ang Biblia Megson, dili kay sa nahatag detalye, no? Labot sa kung asa nakatpon si Abel sa pagsimba, pero nito yung mga hint, ana. Kay sa Genesis chapter 3, after ang tao na fall, ang si Adam ug Eve, naghimo sila tapis. Di ba? Tapis, mga Megson. Pero, ang Ginoo, siya naghatag sa atong unang girikanan o biste. Halal inihaw panit sa mga mananap nga nagpasabot mga igsoon nga ang tao dili gi siya makaatubang sa Ginoo na covered except kung nay blood nga maula. Masabot day blood sacrifice is necessary in aron ang tao maka-approach sa Ginoo babalik. Muna ang gipreg sa Ginoo, you cannot approach to me by your own works. Labor man ni Cain. Imo na gihago niya. You can only approach to me with the blood sacrifice. Kinahanglan na sakripisyo. O kana, gitulod ni Adan, kay mo una nakasaksi, di ba? Sa paghimo sa Ginoo. So gila ni Adan nga mo tong iyang institution sa in order for me nga naay katungod nga tubang sa Ginoo, kinahanglan naay sacrifice, blood sacrifice nga maula. So ina gi-learn, ina gitudlo mga igsoon nga di ta kasimba sa Ginoo without blood sacrifice. So si Abel yang gi-follow kung unsay institution sa Ginoo sa pagsimba, pero sa Cain nag-ibento siya. No, kay gi-follow man ni Abel ang giduhat sa Ginoo, then siya o ayang pagsimba kay gi-accept, pero ang kang Cain kay wala. Now lain na pud gahon nga case, no, is sa time nga ang katawhan sa Israel naghimo sa silang first worship service. It is written in Leviticus, diba? Gikan sa Egypt, nga mato pa, let my people go that they may worship me in the wilderness. The purpose sa Exodus is to worship God. No? Now, so in the wilderness, sa diyang ang, diba na mga Levita,
ilang gibuhat ang ilang first service. Halad sinunog, gidawat ni Jehovah, gidawat sa Dios ang ilang pagsimba. O kana nakalipas sa sa Israel, nga knowing that their worship is accepted, gidawat, di ba? Pero ang anak ni Aaron kay murag sobrang excited ba? Kung ano sa feeling nga ang Dios nahimuot sa itong pagsimba. Sama sa humot nga, alam yun, ang atong mga paghalad. So, they want more. No? So, is it in Leviticus chapter 10, verse 1 to 3, nga nag-offer sila incense or fire. Now, let's read sa Leviticus chapter 10, verse 1 to 3, that what is happening here in this verse. Now, Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered an authorized or strange fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them. And they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, "This is what the Lord has said, among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people, I will be glorified." And Aaron held his peace. No, nganong wa magidawat sa Ginoo ang ilang offer? Unya ngano ba di walang dawata apan sila gipatay sa Ginoo mismo? Dihagyog tungod. Matod pa kay ang ilang gi-offer not diri. Mingon uban gud nag-offer sila butang nga gidili sa Ginoo, no? Walay place sa scripture nga nagdili ani explicitly. The problem here, dili kay nag-offer sila gidili. Apa nag-offer sila not commanded. There's difference. Sa gidili o wa gisugo. For example, sa Anglican nga pagsimba, na sila candles. Even yung sisipin, yung sa di ba? Na sila mga candles, pagsimba sila. Gidili ba ang paggamit og candles sa worship? Wa gidili. Pero gikuman ba? Wala, no? Na-difference sa gikuman or not commanded og sa gidili. Ang gi-offer nila ni ano ba yo? Dili gidili. Gidili man to mo nagisulong sila. No. Ang problem kay ang katong ilang gihalad kay wa gisugo. Buti pasabot di ay mga igsoon, ang atong paghalad di ay kinahanglan na ay express warrant. Nagsugo ang Ginoo na gyud. So now, that's our first point here. So klaro di ay that we are not allowed to decide for ourselves on how to worship God. Di kita pwede magbuot, no? Kung saan ang Diyos pagsimba. Muna siya, pero nako gusto nako. Pero nako kay new generation ang tao, ganahan man ani. So muna itong buhaton. No, di ta pwede mag-imbento mga igsoon. Ang atong likayan, di na mga butang nagidili sa Ginoo. Kung ano watay Diyos diri o larawan, kay gidili mo na. Di ba? Gidili mo na siya. Ngano wala man tay zipline nga preacher kanang before the pulpit kay wala gidili, di ba? Kanang zipline nga ang pastor baga para mo enter siya kay zipline siya kung sa tiri nga preach kalit. Di ba na sa buwan? Ngano wata na? Kay watay zipline, di ba? Di ba to? Kay wa gisugo. Wa ta sugo mo kay rason. Nagkuha niya may zone. Now na argument karon. Christmas party. Labo sa Christmas party, gidili ba sa balang kasulatan nga ang pag-celebrar as a church sa pagkatao sa Ginoong Kristo, gidili ba? Gidili wala? Wala gidili. Wala gidili sa Biblia. Gikan sa Genesis to Revelation nga atong i-celebrar ang pagkatao sa Ginoong Kristo, wala gidili. Pero ang pagkatao karon din maawan. Ang pagkatao karon gisugo ba? Gisugo ang iyang pakamatayon i-celebrar. Gisugo wala. Gisugo Lord Supper. Oh, yan kamatayon to, i-celebrar. Pero gisugo ba ang iyang pagkatao nga i-celebrar sa church? Wala. So kung sa puti ay muna ang atong baruganan mga igsoon. Dita wa magidili. So, wa magidili, dahil wa magidili. Dahil kay mabutan mo simba, di ba? Mga puso magidili. Wa magidili mo tumbling ko para sa pagsimba, di ba? So mo tumbling ko dahil kay mabutan sa pagsimba, miso nga sumsamok lang kay kung
Ay yung argumento puros lang mga gidili. Mo yung mga gidili pod. Ato jud ka sa expressly command. Gisugo ba? No? So mo na tong una nga punto diha. So dito what atong tinga magbuot sa tuwag galingon unsaon ang Dios pagsimba. That's the first principle here. Now second, nasa verse 2 ug 4. Nasa verse 2 ug 4. Ingon ang verse 2 ug 4, you shall surely destroy all the places where the nations whom you shall dispossess serve their gods, on the high mountains and on the hills, and under every green tree. You shall tear down their altars and dash in pieces their pillars and burn their asherim with fire. You shall chop down the carved images of the gods and destroy their name out of that place. Verse 4, you shall not worship the Lord your God in that way. O sa ikadahang principle, una, di pwedeng mabot-bot how to worship God. Ikaduha, di pwedeng mangupiya sa laing simbahan. Di ba? Ato parayan may igsoon. Napay verse na, verse 28 to 30. Verse 28, it says, when the Lord, verse 28, be careful to obey all these words that I command you. Kaya so, kinahanglan na ito highlight. Nga, be careful to obey all these words that I command you. I-repeat na sa atong verse karon sa 32. That it may go well with you and with your children after you forever, when you do what is good and right in the sight of the Lord your God. So, yung katong yung right o good sa pananaw sa Ginoo, di sa imong pananaw. Now, when the Lord your God cuts out before you the nations whom you go in to dispossess, and you dispossess them and dwell in their land, take care that you be not ensnared to follow them after they have been destroyed before you, and that you do not inquire about their gods, saying, how did these nations serve their gods? Yun sa kanilang pagsimba ilang mga Diyos. That I also may do the same. Para ako kapiyahon. You shall not worship the Lord your God in that way. For every abominable thing that the Lord hates, they have done for their gods. For they even burned their sons and daughters into the fire to their gods. So, karon kay diri mga igsoon, ay kaduhang prinsipyo sa regulative principle of worship kay dita pwede mag-evento nga usa sa to para nato unsa nindot apa ni kaduha dita pwede pod manundog. Muni uso karon man. Ato simbahan kay muni lagi buhat na nindot pod. No? So, di pwede mangupya. Kay mo'y uso. Sagad simbahan. Kung imo ikumpara ang imo pagsimba karon, imo simbahan karon, daw imo mosimba sa ubang simbahan. Ang ilaha kay bibo, ang ilaha kay something something dasig kisa dito. Nya diri kay something katua na puno ta sa pagwali. Nga piti kamay na lang ihatag sa puno sa Ginoo sa pagwali. Kinahanglan mga gimmicks. No. Di na pwede mangupya. Di pwede mangupya. Imo kopyahon ang iyo sa Ginoo. Mura ka tayo imuhang yun. No? So, klaro kayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Now, kanay siya karon. Kaning practice of altar call or sinner's prayer. Kuman sa amwali ang pastor, kayo feeling sa music nga, mura kay bayawon ba? Mura musaka na kaniha. Piyang mata ya, parang ginasarang gusto na kayo. Mura juga mulutaw juga piti gusto ba nimo gud. Piti kana na nimo. Ya juga music nga sentimental kayo. Ya. Mura ka pahilakon ba? Naghila ka tungod sa music, di tungod sa content sa message, no? Altar call. Now, asa tagi ka na mga igsoon? Ano ang mga simbahan karon nagpractice man sagad, no? Og altar call o sinner's prayer. Sama-sama po. I see that hand. Isa ka mo daw sa Ginoo kana nga padulong sa development pagpaludo na kato mo recommit, no? Isa to ang balik kupit sa Ginoo sa kalingon. Daw mo tadbangan pagluhod mo diha. Asa takuha na. Pasubor gid dili. Wag dili na pero muta na karon it's commanded. Is it commanded? Diba? So, wala. Asa ka na? Nangopya. Diba? Nangopya.. 'Ato kuha dito, di ba? 'Di ba? So, wala. Asa ka na? Nangopya. 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 Ato kuha dito, di ba? Nangopya. 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 Nangopya.
Pero kung mo siya pinaka-worst mag zone, di lagi ang church, nangupya sa laing church, akan lagi ang church, nangupya sa kalibutan. Wala pinaka-worst sa tanan. Wala kalainan sa simbahan o sosyal, akan ito social club, or kana club ba? Wala kalainan sa simbahan o diskuhan. Yung mga lights, wala ba tayo, wala? Grabe na kayo mga lights. Grabe kayo, tungkol lagi yung prinsipyo sa tao lagi nga, basta walang gidili. Pwede na basta unsa lagi na maimbento yun, no? Pwede na sila mag-ibento, pwede na po sila mangopya. So, klaro kayo mga igsoon, no? Nga gidit-an ta sa Ginoo sa pangopya. O para yun sa Jeremias, Jeremiah 10, chapter 2, verse 3. Chapter 10, verse 2, 3. I will be reading lang sa verse 2a o 3a. Thus says the Lord, learn not the ways of the nations. Yes, sa verse 3, for the customs of the peoples are vanity. Di jud ta pwede mangopya. So Ginoo, kung di mo pwede mag-imbento, unsa ka pagsimba, di mo pwede kopya pero unsa ka na pagsimba. Nga na magzon, mo pwede usa sa mga sagad problema no sa kanang simbahan nga natukod nga naay history ni sa laing gikanan ba kay wa ka magsugod gud sa kanang MT mo nagsugod mo nga imo to gi-assume ang kanang yung practices diha ko gikan mga igsoon no so lahi na kanang nagsugod mo ministry so wala pa may history sa laing church so karon MT mo sugod di ba karon sa to mo simba ta basta sa simbahan be gisuot ta mo ampo uy nagpo security dapat. Diba? Pero kung nagsugod mo empty, pero kung nagsugod mo sa iyong simbahan, nga naa mo gigikanan nga inyong gihawaan ba ka or something gireforma, ang mga practice sa inyo nga way waran sa Biblia kanhi kay napadayon dinhi. Na-assume diretso na sod ba? Nga wa gi evaluate kung it is commanded ba or wa gi command sa Biblia o sa pulong sa Ginoo. So that's usa mo sa problema na. Diha napita gani, when we want to be biblical, let's start good sa beginning. This na mo assume sa daan simbahan mo na mo gibuhat pero let's before to isod dire is it na bay warrant no sa Biblia. Kunya no. We are now under the new covenant. Let's not confuse the old covenant with the new covenant. So, ang atong worship dapat i-regulate siya according to God's word, but specifically according to God's word as it is stated in the new covenant. Dapat new covenant worship. Kita manguha sa old covenant. Kaya kung sa old covenant, apel po mga mahal binanak, di ba? O guban pa, mga place. That's very, nagbaro to siya as a shadow. So malabot mga igsoon sa new covenant. So now we are under the new covenant. So kinahanglan kung unsa to ang gikuha sa Ginoo gikan sa old gipadayon sa new ato padayon pero more gini ang new covenant mo atong standard no sa pagsimba sa Ginoo. We are under the new. Pero now ara sa katulo nga prinsipyo. Una dili pwede magbutbuot. So ikaduha dili pwede mangupya. Now that's ang first second maigsoon kay mga negatives. Ang atong ikaduha dire kay positive ni but in the form sa negative lang sa akong pagsuwat dire. First, we are not allowed to decide for ourselves on how to worship God. Second, we are not allowed to follow other worshipers or the pagans on how to worship God. And number 3, we are not allowed to go beyond God's command on how to worship God. That's our verse karon, verse 32. Wa ta gitawag gituguting sa Ginoo nga mulapas ta no sa iyang pulong labot sa kung saan siya sa pagsimba. Mato pa dire sa verse 32, everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it or take from it. So ato na kita dire ang heart sa Ginoo. No, siya buot kung saan siya sa pagsimba. O yang gusto ang iyang word mo ay sundon di paan dili pod dugangan. Now with that, no, okay, let's read mga verses sa Biblia.
Ningon dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, you shall not add to the word that I command you, or take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you. Actually, mga igsoon, dagay mga simbahan ngayon sa sola scriptura, Bible alone. When they say that, sometimes igsoon, ang ilang gilimit na sa pag-aplikar labot sa mga doctrines sa church. Whether mga doctrines, kung wa gikan sa Biblia. Di ba mo na sagad? Puro ang sola scriptura, dapat din mo ilimit sa doctrine. Dapat po sa church. Dapat ang simbahan function siya sola scriptura. Dahil ang atong mga doctrines kay purely from the Word of God. But how about our programs sa pagsimba? Kaning mga list diri sa atong buhaton. How about this? Is it all purely from God's Word? Hika mo ni sa pulong sa Ginoo. Ang sola scriptura mga igsoon, imo na i-aplikar sa doktrina, pagsimba, o bisan ba gani sa atong personal na kinabuhi gawa sa simbahan. Dapat i-rule ta sa pulong sa Ginoo. Deuteronomy chapter 17 verse 3, and has gone and served other gods and worship them, or the sun, or the moon, or any of the hosts of heaven. There is a ESB kay gingon sa which I have forbidden. Pero actually, sa KJV o other mga versions diha following the Hebrews, which I have not commanded. So we're atong ipasa gina sa katong case niya dapat nabayho. Now let's read labot sa katong dimension dire nga nag-offer sila mga babae, mga anak nila sa ilang Dios, no? Sinunog. Lang ipang-offer. Now, ngano ang Ginoo yung gikontrahan ang ilang practice? Nag-offer sila mga anak nila babae o mga bata, laki, ilang gisunog para sa pag-offer sa Dios. Ngano ang Dios upa kana? Ang atong tubag sa kay kidili na sa Ginoo. Yes, of course, kidili na. Pero unsa girason nganong Ginoo nasuko? Kibaw ta suko sa kidili na, pero sa heart sa Ginoo Megson, mas disilaw biya kasuko tungod kay kanang butanga wa niya gisugo. Mato pa sa Jeremiah 7:30-31, for the sons of Judah have done evil in my sight, declares the Lord. They have set their detestable things in the house that is called by my name to defile it, and they have built the high places of Tophet, which is in the valley of son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come into my mind. Bawal sa kay gidili da, pero diri ang sa Ginoo nga part mga igsoon, yang concern gid is wa na gisugo. Jeremiah 19 verse 5, and have built the high places of Baal to burn their sons in the fire as burnt offerings to Baal, which I did not command or decree, nor did it come into my mind. Magyapon sa Jeremiah 32 verse 35, they have pilagid magyapon atong malikod. Kay wag mo sa Ginoo, wag mo na do I did not command them. Pareha ang reference sa talabot sa paghalad. Now, in the New Testament, mapalingon ni Jesus Christ, no? Sa Mark 7 verse 5 to 9. Kaya mga Pariseo magson ni reklamo sila sa gawi sa mga disipulo sa Ginoong Jesucristo nga wa ko na mo sunod kuno sa tradisyon sa mga katigulangan. And the Pharisees and the scribes asked him, Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands? And he said to them, Well did Isaiah prophesy of you, hypocrites, as it is written, These people honors me with their lips, but their heart is far from me. Isa. Kaya ba mo unsay ato sa parang kanang atong sa kanang application? Kung kanay. So mo simba ta, dapat di na ba Lord, dapat imo kasi kasin pod kay murag emotional ka na sa ting kundi sa Ginoo ba. Ato ni magson, that's good nga ano? Kanang application, but that's not the meaning of this text. Di na karang na paro kadiha, karo kayo sa kasi na layo kina. Pero ang yang ba kay may mo kanta sa pangkanta. Ato di na meaning, tawa sa sunod. Ang meaning kanang hard ga far kay in vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandments of God and hold to the tradition of men.
And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. Mo na meaning di ay. Ingon ka, ang ginawa mo gisimba mo, pero wag ka mo follow siyang word. Nag-ibento ka. Mo nang meaning ana, ngang heart kay layo sa Ginoo nimo. Mark 7:13, thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do. In Colossians, Apostle Paul po, chapter 2, verse 20 to 23, bingo po siya, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. They have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion or will worship. Other versions, kay man-made religion. Self-made religion. And asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. So, dire, kontra ni sa legalism, nga ang church or ang nagdala sa church kung ibabaw nga itawag nga nagdala may magbuot unsay buhaton ba, so wala yung freedom mga katawan sa Ginoo to worship God according sa Biblia, kay naman siya mga do not handle, do not taste, do not touch, mga man-made, walay waran sa Biblia nga mga pamaagi sa kinahanglan sa una mga igsoon sa under pa ko sa usa ka sa akong karaan to katong sa Bohol nga kasabaan ko kay wait ko altar call. Kasabaan ko wait ko altar call. So isang kaya ba? Self-made. Di ko kilala mo submit ana, di ba? Diba mo mga mo na panahon na sa mga Puritans. Katong Book of Common Worship, Common Prayer, gi-require mga minister to submit. Nga kada sa dihang murag sa simba gani dapat follow sa Book of Common Prayer. Tanan lang mag-ampo, di na sa ilang kagalingan pag-ampo ba? O pray sila, basa na. Liturgical worship, pagsimba nga murag something nga so tawag ka na gi-program na daan ba wala kay freedom unsay buhaton nimo asa pag-agi sa mga may insenso nga na muna mga Puritans and they are under gi-persecute sila kay for not conforming tawag sa mga non-conformist wa sila mo konforma sa paagi sa England muna gi-persecute sila. Jan Bunyan yan diba? Gipriso, tura na. Jan Bunyan. Atong mga forefathers sa Reformed tradition, mo'y usa sa atong pagkarasig ba? Na atakos atong parang tawag nga even life ganun or magguba mga relationship sa atong mga friends for not following them. Okay, mo gina. Let's go back sa ating Martin Luther ba? Captive ba kita itong mind sa Word of God? So, ito ma-learn dere sa kanina itong ibasa mga igsoon. Number 1, ito ma-learn. Ito, whatever God expressly commands in Scripture must be observed. Huwag ka na rin mo ito observe. Whatever God expressly commands in Scripture, that alone must be observed. Ang atong Ginoo sa Kristo mga igsoon, klaro kayo, sa wala pa siya mukayab sa langit, ingon siya nga, panglakaw ka mo, batismuhin ang mga nakalimutan mo ito ba? Teaching them to observe all that I have commanded you. Teaching them to observe all that I have commanded you. Now, in application sa pagsimba, unsa man ang ipagsuko sa Ginoo nga nay warrant no sa pagsimba mga igsoon. Praying. Ano kampo mo simbahan niyo? Gisuko mo sa Ginoo, so not to pray. Why kay prayer sa tong program gani is a violation of the regulated principle of worship. Remember, wait ang tangon ko no, di ba? So dapat nay prayer gina kay it's an element of worship. So yan ta gani unsa dapat mga naa, we're talking about element of worship. So nay
May differences bang isono sa element. I want you to remember the three things, no? When labot sa regarding principle of worship. Elements of worship, circumstances of worship, of expressions of worship. Yung tagay RPW or regulative principle of worship, we're talking about the elements of worship alone. Kaya yung element gani, kanang mga butang mga dapat naaba, dapat atong buhaton kung magsimba ta. Kung magsimba ta sa ito, buhaton na ito. One, pray. Oh, ang ginawa ba yung gisugo? Yung gisugo. So, element na siya. Ikaduha, singing. Anong manta-manta? Nasa diya wala. Gisugo ta wala. Gisugo ta. Ephesians chapter 5:19, Colossians 3:16 sa prayer. Grabe, ako pa yung no? Example lang, Colossians 4:2. So, nganta kita. Let's read the example sa singing, no? Okay. Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with all your heart. So, ang singing, isugo sa Ginoo nga buhaton kung magsimba ta. Ang Ginoo gani, nag-awit siya. Remember? Kuman siya nag-Lord Supper, sayang last supper niya, pero sa matay, ikanta pag siya. Before sa matay sa badong, ikanta pag siya. Kaya he knows nga ang pagkanta, gi-require sa Ginoo. So praying, singing, kasi palain nga gisugo sa Ginoo. Scripture reading, the reading of the scripture, not without interpretation pa. That is reading the Bible plainly. In the hearings of God's people, reading a chapter or a portion lang, basta ni-read ka sa karon kay preaching man Reading is reading plainly, no? Sa pulong sa Ginoo. That's the practice that described sa Biblia. For example, sa Deuteronomy 31 verse 11, when all Israel comes to appear before the Lord your God at the place that He will choose, you shall read this law before all Israel in their hearing. Now, 1 Timothy chapter 4 verse 13, until I come, Paul says, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Nga sa Revelation, John wrote this to 7 churches nga kani nga suwat maigsoon basahon panahon sa Lord's Day. Blessed is the one who reads aloud the words of the prophet. Anong read aloud man? Kay public reading. Dili man personal nga sa balay na mo. Aloud kay namay namati. And blessed are those who hear and who keep what is written. Acts 15:21. For from ancient generations, Moses has had in every city, that is every synagogue, those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogues. And even our Lord Jesus Christ practiced that, no? In Luke chapter 4, verse 16 to 20. Remember? Portion of Isaiah, gibasa niya, ngayon sa natumag karong adlaw. So, nai-sanction sa scripture and scripture reading. Dapat ang simbahan, when they worship, dapat nai-reading of scripture. Yun. The plain reading of the Bible. O, ang pinaka-hinod ng lugar na is prior sa preaching. What's next? Of course, preaching. Ikuman sa Ginoo. In fact, dapat mo ang Tagalog mas ka time. Okay, mo na siya. I agree with sa mga Reformed forefathers no, ngayon sila nga, preaching is the chief means of grace. Kaya mga elements, mga means of grace but the preaching is the chief means of grace. Preaching, no? Sa 2 Timothy 4:2, preach the word. Be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. And so many places sa Biblia, so good ang pag-preach. Others kay breaking of bread or the Lord's Supper. Ngayon to sa 1 Corinthians 11, when you gather together as a church, that is to observe the Lord's Supper. Pero lema sa mga kanang pamintahay dito, na reduce to daily Lord's Supper na, but their own supper. Pero ato nakita ito nga, when they gather together as a church, they observe the Lord's Supper. That's 1 Corinthians 11, 23 to 26. Nga, so balayan, kani, muna niya paborito.
1 Corinthians 16 verse 1 to 2. Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Let the elders, sa 1 Timothy 5:17, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. The laborer deserves his wages. Na, kaning offering my zone is one of the privileges of church. No? It's an, ingin ni Paul no nga, it's a fragrance of sweet smelling savor. An offering to God. Mura na siya, sa Old Testament, maghalan sila mananap, ang Ginoo, simuto ng aso. Ikamit ni Pablo mismo sa Filipos 4, sa atong offering ba? Kaya na ito mahalan mananap man. Ang imong kwarta ihalan. Ang Ginoo yan simuto, bisawag, bisutong nila. Para niya, humo niya ng insenso. Hebrews 13, di ba? It's a sacrifice na to na. It's to support the ministry. Ang maka-imuta sa Ginoo, magsoon. That's part of worship. So, these are the elements of worship. Dapat naa magsoon sa pagsimba. No? So, magsoon, kanila magsoon. Muna yung mga main. Now, ginayon ko, unsay, ito no, na elements of worship, circumstances of worship, o expressions of worship. When I talk about elements of worship, mauni. Unsay dapat naa. Unsay itong buhaton. Pero, circumstances. Ang circumstances magsoon, mga necessary ni siya para mahimo ang mga elements. For example, karong mga igsoon, magsimba na karong Domingo. Unsa orasa? Unsa oras service ato? Morning, afternoon, what time? Isa, wasa sa tatliya sa time mo, magsimba, wala magidiri. Wala. Diba, wala? Circumstance, di ba? So, that's the church na to decide. Unsa pinaka the best nila nga time, unsay time sila magsugod. Church ang mo-decide ya. Unya dapat na chair or ceiling fan or pulpit, stage, sa palain. Una gisugod, di ba? Muna kita circumstances of worship. Di ka lang nga, dapat i-regulate siya. Dapat with the microphone. Kaya bigyan mo masugod, dapat microphone ka. That's circumstances. Di ba? Of worship. So dapat dito to confuse ang circumstances of worship of elements of worship. Now about, I hope na nakaroon namin so, kung sa kayo na sa duha. Now about sa expressions of worship is, like wala ka ba, nagkabatayan sa pagsimba ninyo nga, luhod. Luhod. Pabawal ba so dili? Ato ba na is, that's the freedom sa worshiper. Muna expression, prostrate, kasalaya to, yes Lord, amazing grace! Iha to, note, wasa sugua, di ba? Ang dating sa posimba kay wa mo suggest niya nga dapat siya malukso. Pero kalukso sa kalipay tungkol sa iyang dunggay nga mensahe. Kasabot siya. Expression na. Muhilag ba siya? Or mo smile ba siya? Yes Lord! Kalipay ba niya? Expression of worship na. Dapat din na yung kulit. Ibo kay pala tani. Mura tani yung mga program na dyan, di ba? Di na ito mga tawa na panahon na. Muna emosyon. So that's expression of worship. Like raising the hands. No? O mulokso magsoon o kuan. Iyan na siya. Basta di lang gid siya karang murag ang pagsimba, ang dating signalan sa nga kinahanglan siya mulokso, kinahanglan sa that's a problem. Karang mura praise and worship, no? Na ang first na kanta ka set kay mga jolly songs. Ang second set kay mga solemn. Now, bawal ba mulokso? Expression man na siya, di man bawal. Ang musayaw, it's just expression ng musayaw ka. Like hindi ba, di ba? Isa ka mo, maghilat. Di man. So, freedom sa worshiper. Pero ang problema mismo is this. Kung ang imo na, the way ka mong worship, kay mo suggest niya. Like, for example ni, praise and worship nila. Sa first set of songs kay mga jolly,
Na yung mga tao na parang nanayaw. Nga naman, nanayaw sila. Kaya nakasabot sa mensahe. No, yung putang mo, individual mo imo interviewon. Brad, gano'n sayo ka Brad. Kay nabay imong dunggan sa lyrics nila nga makapasayaw nimo. Wa. Kisadya sa music. So bisag makasabot sayaw. Kaya ang music ni signal niya nga tigsayaw ron. Nakuha niyo? Muna sa problema na. Di na sa expression. Di na sa expression mag-zone. So I hope na ato na sa tanong sa kailangan sa karing tulo. So whatever God forbids in Scripture must be avoided as our second, di ba? Ato na nasabtan gina. So unsay mga gidili sa Biblia mo ay atong i-avoid. So ang ginawa naman sa gipadili expressly, di ba? Like worshiping an idol or worshiping God through an idol. Like sa gibuhat sa mga Roman Catholics. We're doing that because it is forbidden, expressly forbidden sa Ten Commandments or other places sa Biblia. Or worshiping angels. Ano ba itong i-practice? Okay? Klaro kay gidili. Or worshiping the saints. Klaro pong gidili, di ba? Even Mary na gini, mag-isim pa. Matthew chapter 2 verse 11. Nga ang Magi may visit, bato pa sa Matthew 3:11, no? And going into the house, the Magi saw the child with Mary. Duha lang nila, his mother. So when nakita sa Magi, the child, Jesus, Mary his mother. Ang susumpay. And they fell down and worship him. Uy, what was Mary? Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense with myrrh. What was Mary there? Minus. Kaya naman, di Diyos. Diyos rin simbahon. So dili mga santos may zone, bawal. Asa lain nga bawal? Kanang katong ina following the manner of pagan worship or mokopya ka sa lain. So lang bawal mag zone. Kani, prante kana mag zone. Kani permitting a woman to preach in the church. Unsay comment sa Biblia na? Mato pa sa 1 Corinthians chapter 14 verse 34 to 35. The women should keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but should be in submission, as the law, the Old Testament, also says. Ang Old or New Testament, pariha, comment. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in the church. 1 Timothy 2:11 to 12, let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. Nagkaroon mga pastora, or di lang pastora, pero worship, parang gitong preacher, it is expressly forbidden na isoon. Pero wala na, sagad sa mga karoon ng mga simbahan, may di lang kay, unsa ang wagi command, ang ilang gispasulod, kung di, bisag karoon kay gidili, kipasulod sa simbahan. Na din siya sa pag disregard sa mga women, no? Naa sa ilaha nga ministry nga specific para ilaha mga igsoon. That is to teach other women to be submissive silang husbands, young mga children. Kato, no? Ang mga babae, ang mga pastor o mga laki di kahimo ana to teach other women nga mo-submit ka sa ilang husband, ang lalaki tulo ana. Di ba? Titus chapter 2? Only women na qualified na. So kung sa Ginoo nga, let the women may mutuluan na. Sa palayan may sakit dili. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26 to 32, naiklaro din sa sakit dili pamison nga ginasuta karong panahon na. Unsa na? Ang kaning ecstatic and unregulated use of spiritual gifts. Karon may son kay nang seize naman yung mga gifts, no? For sometimes, ang sabtan na para siya, wala regulation. Tanan mag-speaking in tongues, tanan mag-prophecy. Ingon sa Ginoo, pinagin ni Pablo, nga, kung gusto mo ka na Pentecostal, apply, no? We are Pentecostal. Let's respect our view. For us, ang mga gifts can remain. Let's see. Let's grab, no? Nga mga gifts, miraculous gifts kay still ni function. Pero puta na karon is,
Ang inyong paggamit na kay regulated ba? According pa sa word sa Ginoo. Kaya Ginoo about how it is used. Unsa din paggamit siya? So unsa Ginoo day? Let's read 1 Corinthians 14 verse 26 to 34. What then, brothers, when you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation, let all things be done for building up. If any speak in tongue, let there be only 2 or 3, or at the most 3. Kung lagi mo speak in tongues in the church, dapat 2 or 3. Pagkaroon sa pakis sila, tanan! Sumpak, di ba? Sumpay. And each in turn. Basta mo, puli-puli. Basta iba nila, dungan. Sumpay. And let someone interpret. Dapat interpreter begini eh. Para magpulos, di ba? Kaya let all things for building up man. So build up yung mga wakasabot. But if there is no one to interpret, let each of them keep silent in the church. And speak to himself and to God. Ilagi follow, wala. Ilagi follow. Wa interpreter pero still uncontrolled. Padayon. Speak in tongues. Nga na parang prophesying din. Kaya present yun. Kaya Ginoo ko no, this is an author of confusion. So very clear my zone. Nga ang pagsimba di ay ang Ginoo about how it is organized. Kung saan siya pag-regulate, no? So that's our parang ato ma-learn miso no. First case, whatever God expressly commands in scripture must be observed. Kaduha, whatever God expressly forbids in scripture must be avoided. Ug lastly, whatever God does not command in scripture, again, must be avoided. Kung sa kaya magpang-command, dapat wa na i-command, dapat i-avoid. Now, mato na mga example na nagso no. Una kay kanang gitawag nga church segregation. Ilahi ang mga babae ug mga lalaki ug mga bata. So na sila small church, layo para di sila makadisturbo. Ang Ginoo asa gikan na. Ang church is a family. Ang mga bata dapat nasa diha with their parents, dapat dili po magdagagan pod or imo sa tapok kay saba kay na. Dapat ang bata tupad sa parents, family. Yan mo na. Kaya mga bata maka-learn sila how, di ba na nasa Old Testament? Nasa diha mag-Lord sa mag-Lord Passover mo, ang bata tupad din niya mutan na. Pa, ma, ngano nag-eat mo nang Passover? Pakatupad mo gid kay sa unang anak sa Egypt gitu. Di ba? Ang anak sa pagsunod karon dapat may bata diha uban nato. Kaya para mag-observe sila, ngano na siya? Makatudlo mo. Kaya mo ilahi, usa tabi na dito. So unsa lang ina maskitan, di ba? Di sa ka-observe nimo, unsaon nimo pagsimpa sa Ginoo, how you pray, how you listen the word of God, how you sing. Tanaw kay layon. Yan na kasundon. That's how ang parents usa sa pamagi mission to catechize them, to teach them by observation. Diba Deuteronomy 6, teach them to love the Lord. Kanya, by teaching o by observation, by observing po. Sa diyan, mulingkod ka, barog ka, kung si manner ni mo, observe sila. Pagi na sa pagsimba. Karang, imo i-segregate, that's walay waran sa scripture ng zone. Ang simbahan sa Ginoo kay pamilya na. Kung sa pamilya rin, puros ado, puros dili nga na may zone. Ikaduha, ang atong example din magson is kaning gitawag nga choir or kaning live band concert style worship magson. What I mean by this is this. Among the members sa church, naipipila din magson nga members sa choir. Nga sa dihan manganta na sila sa front sa mga choir. Na sila mga sila bisti, na sila sa tingan ni, manganta sila. Nga asto sila rin worship sa Ginoo. Yang audience sa mga tao diha. No. The presence of all believers, the demand is dapat all the church, all the members must be the choir. Muna congregational singing. Dapat pwede i-separate ka, muna mga choir ha, muna ang audience, narin mo kung follow ka dili. Sila yung choir, sila yung makanta. Dili, tanang members sa church dapat na-copy sa word or sa kanta, nga mga tanan. Because ang tanang members simbahan, false worshiper, na access sa Ginoo as priests, no? The presence of all believers. O kanin po live band concert style worship magsoon nga something nga nag-diminish magsoon sa voice sa congregation. Mga congregation na singing gani. Ang manunggan magsoon is the voice of the congregation singing. Not the voice sa mga saba kay magsoon nga di madungog na.
Now, talking about that, no, I'm not saying, I am not against any kind of musical instrument, Mason, no? Ato laro na siya. But I am against, Mason, or ang Bible, Mason, is very against sa kanang di na madungog ang congregation. Kaya madungog, Mason, is the musical instruments na. Or the song leader kanina microphone. Abantin sa kanina sa microphone. Progression, di na kayo madungog. Imagine, i-minimize ang music. Di ba sa hindot, minawon madungog mo ang congregation nagkanta? Then says, di na kayo minawon, di ba? Nga lang heaven worship. Ang congregation nag-awit sa Ginoo. Ang ilang praise ni rise to God. So ang kanilang musical instruments is they are just accompaniment. Guide sila nga di ka masaag sa tempo niya o sa tuno. So as a guide, dapat minimize sila. Minimize bang zone. So what na mag-concert man? O na mananaw, nag-concert sa Andre Maya, di ba? Nagsimba man ta. Kaya simba di ba sila ramon? Ngamor ta kuya sa mapag ba? Dili. The church ang nagsimba sa Ginoo. The church ang awit. So let them, ang ilang voice ba madunggan may zone. Muna congregational singing. Sa palayan may zone, special numbers. Special numbers. There's nothing wrong na usa ka believer may zone, no? Mukanta siya before. Pero imo sa part sa worship. As part sa worship. That's without warrant sa scripture, my zone. That's following the other churches, ilang traditions. We're talking about atong liturgical worship, atong may candle, or ang mga pastor sa kinay basement mo sa tana, that's forbidden, my zone 1, nagisugo sa Biblia. So, lahat ba yun? Specific clothings. Dapat ang mga babae, sayal, giparamento ko yun. Sayal, di ba? Taas. Wala gusto sa Biblia, may zone. Basta di lang laway. Or, dapat ka na membro, nagputi, di ba? Proceed. Puti tanan. Invento na may zone. Dramas. Magdrama rin. May zone, before ito mawali, kaya, ato, presya sa mga kuhan, magdrama sila dito. Ina ito magdrama. Saan mo na eh? Parang simba, may zone, wala na sila eh. Altar calls. Lahat may zone. Handshaking during worship. Handshaking after worship is okay. Kung man simba, basta po, i-close mo sa benediction. After mo sa kita ang benediction, so it is closed na. Pwede na handshaking. But during worship, nagkadagagan, kanta na, nalipay kong dako kay ikaw, ani, laganin, naman na kayo yun. Sabok-sabok na sa pagsimba, para subukan sa Ginoo, may zone, para subukan na. Unya na handshaking after sa pagsimba. Apa bison? Announcements during worship. Ano na? During worship. It is na after benediction mag-zone. So na mag-close benediction. Imo naghatag ng grace mo sa katawhan. The grace of the Lord will be with you. Amen. Close na siya. So pwede na mag-announcements. Pero before or during worship, that's forbidden. Apa namin son? Baby dedications during worship. During worship, ibo na after, no? Or sa private sila, balay ba nimo? I-dedicate. Or birthday greetings during worship. May isa na ito, i-greet sa ikaw, bata ko, during worship, ha? Well, again, kung aram sila, di ko against na ha? Against lang ta sa kung during sa pagsimba. Or testimonies. So, bata ko, mga testimonies siya. During worship. Again, na yung mga time mag-zone, nga kikihalan sa like, sa dihang, may pag-iila ka, kay papamembro sa church, for mo sa regular, regular as a moral part sa worship, dapat ko na sa circumstantial na siya. Kanamison, the observance of other holidays than the Lord's Day. Example, Christmas, Easter, Valentine's Day, Halloween, etc. It's forbidden. We have only one holiday, the Lord's Day. This day, Mixon, is holy, special, because it is the Lord's Day. No? Ang anniversary, Mixon, commemoration na siya. Wala mag-add sa iya pagka-special, Mixon. We're just counting sa years ng ginaw faithful sa church dali. Last name Mixon, taghama kayo. Kani, the observance of other feasts than the Lord's Supper. Mga Katolik, dahil sa mga feast, di ba? But the church have only one feast. That is the Lord's Supper. Now, final notes, my zone. This is for the elders here, no?
remember this, that you are stewards sa Ginoo. Gipayalan mo sa Ginoo sa church niya. So, two things na dapat natin hinuman mag-zone sa mga elders dire sa mga members, no? That the elders are God's stewards. But pasabot, di sila bubot-buot o sila buhaton pagkandak sa worship sa simbahan sa Ginoo. Kay steward sila. Pasabot, mo-observe sila sa kung uli sugo sa nagpihal nila. Like, maid. Okay. Ikaw mo sa mga anak. Dapat mo niya, di sa pwede mo kaon kindi, mo dapat mo kaon nila. Ang katong maid, Begson, dapat di sa bubot-buot, di ba? Sundo niya kung unsay regulation sa pag-iya. Unsa niya pag-amping sa mga bata, di ba? Kaya steward man. So, walay authority ang maid Begson bubot-buot unsa man pag-alaga sa mga bata. Or mga kung kay ang pastor po kay mga mga shepherds, under shepherds, di pa sa bubot how to tend or pag-feed sa mga sheep. Kung unsa gusto sa nag-ordain nila. O kanay Begson, ang church sa Ginoo, let's remember this, that the church sa Ginoo kay house of God na siya or flock of God. So, di na sa house sa imong pastor. Nga pastor magbuot how this church nga mo function. Ang Dios ang mabuot kay balay na sa Ginoo. Amen. I hope may ato na nasabtan dito diha. That's why we are doing this, no, kay when dili ta mulabo na sa Ginoo ba. Now, as application, na doon kabutang sa ako note mo. First is, we are to do this because public worship is not about pleasing ourselves. Remember this, public worship is not about pleasing ourselves or other people, but pleasing God. That's why you are here. You want to please God. Now, if you want to please God, you're not dito to please mo galingon, to please other people, then imo discover kung siya maka-pleasing sa Ginoo. So, ikaduha, we are to do this because God alone knows how to please Himself. And He reveals His will only in the Holy Scriptures.